Isang kuwento ang pahilom, pagsibolan, bulala mula sa kawalan. Maniwala ka ba? Isang 23 taong gulang na babaeng Mongolian upang isalba ang kanyang amang may malubhang karamdaman ay pinilit na ipakasal sa isang biyudo sa kanilang nayon na mas matanda sa kanya ng 20 taon at may 2 maliliit na anak. No ang kanyang buhay ay lubos na itulak sa gilid ng bangin at wala ng madaanan. Isang estrangherong lalaking Pilipino ang biglang sumulpot. Buong lakas niya, itong hinila mula sa malupit na galamay ng tadhana at tuluyang binago ang takbo ng kanyang buhay. Ngayon, gagamitin ko ang unang pananaw ng babaeng Mongolian na ito, si Nara, upang isalaysay sa inyo ang kwentong ito ng pag-ibig na tumawid sa karagatan, isang pag-ibig na nagdala ng pagilom at nagpatingkat ng bulaklak mula sa kawalan ng pag-asa. Ako si Nara, ipinanganak at lumaki sa lalawigan na Hufsgul sa Mongolia. Ngayon ay 23 taong gulang na ako. Ang impresyon ng maraming tao sa Mongolia ay ang walang katapusang malawak na kapatagan, managagandahang kabayo, at kawan ng mabaka at tupa sa ilalim ng kalangitan. Ngunit ang aking tinubuang lupa ay lubos na naiba. Ang aming nayon ay matatagpuan sa hilagang bahaging Mongolia, direktang nakadikit sa siksik na kagubatan ng Siberia sa Rusya. Saan man tumingin, puno itong naktataasang mga puno nga pino at larch, at ang magkakaruktong na bundok at gubat ay tila walang katapusan. Ang klima rito ay sukdulan at napakarahas. Sa tag-araw, nagpupuri ang luntian, at ang buong dalisdis ng bundok ay natatakpan ng luntiang dagat ng kagubatan na nagumapaw sa sigla. Subalit pagdating ng taglamig, ang makapal na niyebe ay maaring umabot sa baywang ng isang matanda. Ang buong mundo ay nagiging puti, at ang temperatura sa buong taon ay bumababa hanggang negatibo 30 degree. Ang malamig na hangin ay tila kutsilyong humihiwa sa mukha, isang nakakangiting lamig na sumasagat sa buto. Ang bawat pamilya sa aming nayon ay umaasa sa bundok at gubat sa bawat henerasyon upang mabuhay. Dahil ang taglamig sa hilaga ay mahaba at malupit, kung walang sapat na panggatong ay hinding-hindi makakaligtas sa matinding lamig. Kaya naman, ang trabahong karamihan sa mga kalalakihan sa nayon ay ang umakyat sa bundok upang magtroso at magbuhat. Hindi pambihira ang aking ama rito. Mula nung nakaisip ako, ang buhay nga aking ama ay binubuo lamang ng kagubatan, palakol at mabibigat na troso, araw-araw, taon-taon, nang walang pahinga. Ang araw ng aking ama ay palaging nagsisimula sa madaling araw bago pa man sumikat ang araw. Simple lamang siyang magpapakulo ng mainit na tubig, magtitimpla ng matapang na tsaa para mainitan ang katawan, at pagkatapos ay papasanin ang palakol at lagari, hihilahin ang matandang kabayo ng pamilya, at magisang maglalakad patungo sa madilim at malamig na kailaliman ng bundok. Sa negatibo 30 degring temperatura, ang bawat pahinga ay nagpapasikip sa lalamunan sa lamig. Sa tuwing ihahampas niya ang palakol sa katawan ng puno, ang mainit na hiningang lumalabas sa kanyang bibig at ilong ay agad na nagiging puting usok na mabilis ding naglalaho sa malamig at tahimik na gubat. Ang pagpapatumba ng puno ay umubos na ng buong lakas ang katawan. Ngunit ang mas mahirap na bahagi ay ang pagbubuhat ng troso. Ang mabibigat at tuyong kahoy ng larch ay kailangang maigting na itali sa likod ng kabayo. Sa maraming matatarik at bako-bakong daan sa bundok na hindi madaanan ng kabayo, kailangan niyang hilahin ang troso ng paisa-isang hagbang pababa sa masukal na daan. Dahil sa permanenteng pagtatrabaho sa kagubatan na puno ng kusot at alikabok ng kahoy, ang napakaraming maliliit na partikulo ng kusot ay nalalanghap sa baga na sa paglipas ng panahon ay unti-unting sumisira sa katawan ng aking ama. Mula sa aking pagkabata, madalas kong naririnig ang walang tigil na pagubong aking ama na siyang ugat ng sakit na iniwan ng panahon at mabigat na pagod. Ang bahay ng aming pamilya ay kalahating yari sa kahoy at kalahating tradisyonal na ger, Mongolian yurt. Sa taglamig, upang labanan ang matinding lamig, ang panggatong ay patuloy na sinusunok sa lubeng, bahay para sa init. Ngunit ang makapal na usok na nalilihan ng pagsunok ng kahoy ay palaging pumupuno sa buong silid upang makaroon ng hangin at hindi mabulunan sa usok.
kailangan naming panatilihing bukas ang isang maliit na bintana sa buong taon. Ang malamig na hanging sumasagat sa buto ay humahalo sa usok at pumapasok sa bahay. Sa pagitan ng salit-salit na init at lamig, ang sakit sa baga ng aking ama ay lalong lumubha. At ang kanyang pag-ubo ay naging mas madalas at mas marahas. Mula sa pagkabata hanggang sa aking paglaki, nakita ko ang kuba at nakayukong likod ng aking ama. Nakita ko ang mapiraso ng pino sa ilalim ng kanyang makuko na hindi kailanman nalilinis ng lubos, at nakita ko ang kanyang pagod na anyo pagkawi mula sa pagtatrabaho. Noong panahong iyon, buong puso kong akala na ito ang buhay ng mga ordinaryong tao. Ang magpakapagod sa trabaho at magpasan ng mabigat na dalahin ay ang tadhana na hindi matatakasan ng kahit sino. Hindi ko kailanman naisip na ang tadhana ay magbababa sa aming pamilya ang isang matinding kalamidad na halos dumurog sa lahat. Sa aking 23 taon, upang matulungan ang pamilya na magbawas ng pasanin, nagpaalam ako sa aking tinubuang lupa sa kailaliman ng bundok at mag-isang nagtungo sa kabisera, ang Ulaan Baatar, upang magtrabaho. Wala akong mataas na pinag-aralan o espesyal na kasanayan. Pagkatapos ng maraming pagsubok, nakahanap ako ng trabaho sa isang tourist information station. Ang makamay na dati-rati ay tumutulong sa pagbubuhat ng panggatong at paggawa ng mabibigat na gawaing bahay na puno ng kalyo ay may trabaho na ngayon araw-araw na mag-abot ng mapa sa mga turista mula sa iba't ibang bansa, magpaliwanag ng maruta at magpakilala ng mga lokal na gabay sa paglalakbay. Ang trabahong ito ay magaan at matiwasay, napakalayo sa mabigat na pisikal na gawain sa aming tahanan. Binalak ko lamang sanang gawin ito ng 3 buwan upang mag-ipon ng kaunting salapi at pagkatapos ay babalik na sa probinsya upang samahan ang aking mga magulang. Ngunit ang tadhana ay hindi kailanman sumusunod sa plano ng tao. Sa mismong panahon ng aking pagtatrabaho sa labas, ang katawan ng aking ama ay tuluyang bumaksak. Ang kanyang permanenteng paubo ay nagbago mula sa bahagyang tuyong ubo patungo sa madalas na pahingal, paninikip ng dibdib hanggang sa kalaunan ay nahihirapan na siyang huminga araw-araw. Kahit ang paglalakad at pagsasalita ay naging lubhang nakakapagod. Ang medikal na kondisyon sa aming probinsya ay napakapawi. Hindi man lang mahanap ang tiyak na sanhing ang sakit, lalo na ang tamang gamot para sa paggamot. Upang maisalba ang kanyang buhay, kailangan niyang pumunta sa isang malaking ospital sa Ulaan Baatar para sa isang komprehensibong pagsusuri at sistematikong paggamot. Ngunit para sa aming pamilya, ang pagpunta sa malaking ospital para magpagamot ay isang bagay na napakahirap maabot. Mula sa aking maliit na nayon patungong Ulaan Baatar, ang kondisyon ng daan ay napakasukal. Kapag sumapit ang panahon ng pagkatunaw niebe o kapag may malakihang palilipat ng mahayop, ang daan sa bundok ay nagiging maputik. Ang pagsakay sa bus ay nangangailangan ng isang buong araw ng pag-alok bago makarating. Ang oras at lakas na maubos sa isang balikan ay hindi kayang tiisin ng aking nanghihinang ama. Ang pinakamamamatay pa rin ay ang napakataas na gastusing medikal. Sa nayon na may napakaliit na kita, ang halagang ito para sa paggamot ay isang astronomical na numero para sa aming napaka-ordinaryong pamilya. Hindi namin ito kayang tustusan. Palaging nakukunwaring matatag ang aking ama, ikinakaway ang kanyang kamay at sinasabing lumang karamdaman lamang ito, titiisin niya lang at lilipas din. Kaya huwag na akong mag-alala at mag-focus sa pagtatrabaho. Ngunit sa tuwing maka-video call kami o tuwing away ako, malinaw kong nakikita ang kanyang nanghihinang anyo. Ang makita siyang nakaupo lang ngunit kailangan ng magpakapagod sa pahingal na tila hindi na mag-abot ang kanyang hininga. Ang aking puso ay tila dinadagil ng isang malaking bato, masikip at masakit, ngunit wala akong magawa. Ang ganong pakiramdam, ang panorin ang iyong pinakamamahal na nagdurusa habang wala kang magawa, ay halos magpabaliw sa akin. Nung panahong iyon, saktong panahon ng tag-araw sa Ulaan Baatar para sa turismo. Ang maturista mula sa iba't ibang dako ay walang patid ang dating, at ang information station ay puno ang tao araw-araw at napakasigla. Araw-araw akong abala sa pagtanggap ng mga turista, pagsagot sa matanong,
at pagtulong sa pag-ayos ng kanilang itineraryo. Mukhang abala at produktibo ako. Ngunit sa tuwing makakaroon ng bakanteng oras, ang anyo ng pahingal at pagubong ng aking ama ay agad na sumasariwa sa aking isipan na nagpapababa ng aking emosyon sa isang iglap, isang tanghali, unti-unting kumonti ang mga turista. Matapos kong tapusin ang aking magawain, nakatitig ako sa labas ng bintana habang nagpapalipas ng oras. Naghahanda na sanang kumain ng simpleng tanghalian para magpahinga. Sa sandaling ito, nakita ko ang isang estrangerong lalaki na nakatayo sa pintuan ng informasyon stasyon. Hawa-hawa niya ang isang mapangang paglalakbay, pabalik-balik sa paikot sa parehong lugar, at ang kanyang nga mata ay puno ng paggalito. Mukha siyang walang kalaban-laban. Sinuot niya ang isang malinis na puting polo shirt, may dalang simpleng itim na backpack, tuwid ang tindig, at ang kanyang aura ay malinis at banayad. Lubos siyang naibasa mga turistang nakapaligid na may kaswal na pananamit. Ang kanyang buong pagkatao ay nagpapakita ng isang banayad at matatag na katangian. Dahil nakita ko ang kanyang mukha na puno nga pakalito at kawalan ng tulong, kusa akong lumabas sa information station at mahinahong nagtanong sa wikang Ingles kung kailangan niya ng tulong. Tila nakahawak siya sa isang isalbabuhay na dayami. Agad siyang naangat ng tingin sa akin. Ang kanyang pagsasalita ay may malambot na tono ng Tagalog mula sa Pilipinas. Tinanong niya ako kung maari bang kumuha rito ng libreng handbook para sa paglalakbay. Sa sandaling iyon ko lamang nalaman na siya ay isang turista na nagmula sa Pilipinas at ang kanyang pangalan ay Ian. Sa pagtanggap kong turista sa loob ng mahabang panahon, marami na akong nakitang mataong nagmamadali. Karamihan sa kanila ay nagtatanong lamang ng ruta, kumukuhang gabay, at agad na tumatalikod upang umalis nang hindi nagtatagal. Ngunit si Ian ay lubos na naiba. Matapos ko siyang matiyagang pinaliwagan tungkol sa ruta nga paglalakbay at mga pangunahing atraksyon, magalang siyang nagpasalamat, dumaan ng ilang hakbang paurong upang maghanda na sanang umalis. Ngunit pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, ay bumalik siya at mahinahong nagtanong kung mayroon bang malapit na restauran na madalas puntahan ng malokal at may tunay na tradisyonal na lasa. Ang kanyang pakikitungo sa tao ay may sapat na paggalang at ang kanyang mata ay tapat at puro, walang bakas ng pagiging mapagmataas o mapagsamantala ng isang turista. Ang banayad na paggalang na ito at ang kanyang pagiging sensitibo sa distansya ay nagiwan sa akin ng isang napakalalim na impresyon. Dahil sa kabutihang loob, personal ko siyang dinala sa isang malapit na lokal na kainan. Simpleng ipinakilala ang ilang lokal na pagkain at pagkatapos ay bumalik na sa information station upang ipagpatuloy ang aking trabaho. Akala ko noong una ay isa lamang itong mabilis na pagtatakbo sa gitna ng paglalakbay na agad ding maglalaho at hindi na makakaroon ng anumang komunikasyon sa hinaharap. Ngunit hindi ko kailanman naisip na ang maikling pagtatagpong ito ay magiging tanging liwanag sa aking madilim na buhay. Ang banayad na pagtatagpo ay mabilis na lumipas, ngunit ang tunay na pagdurusa na buhay ay hindi kailanman huminto. Pakalipas ng ilang araw, sa kailaliman ng gabi, bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa aking ina. Ang boses sa kabilang linya ay may kasamang pinipigil na hikbi at kawalan ng tulong. Sinabi sa akin ngang aking ina na ang aking ama ay hindi makahinga sa buong magdamag. Hindi siya makahiga ng patak para matulog sa buong gabi at maaari lamang sumandal sa dingding habang nakaupo upang magtiis magdamag. Ang kondisyon ng kanyang katawan ay lalong lumalala araw-araw. Maingat na nagtanong ang aking ina kung maaari ko bang dalhin ang aking ama sa universidad na ospital sa Ulaan Baatar para magpagamot. Hawak-hawak ko ang aking telepono at matagal na hindi nakapagsalita ng kahit isang salita. Mas gusto ko kaysa sa kahit sino na makatanggap ang aking ama ng pinakamahusay na paggamot, ngunit ang mataas na gastusing medikal, ang masalimuot na proseso ang pagpapakonsulta, at ang malayong daan ang bawat isa rito ay isang malaking bundo na nakaharang sa aking harapan na hindi ko kayang tawirin. Ang mas nakakapagbadurok ng puso ay ang panghihina nga aking ama ngayon,
Kahit ang pag-akyat sa bundo o paglalakad ay napakahirap na, kaya hindi niya kayang tiisin ang matagal na pagalok sa biyahe. Noong gabing iyon, nakahiga ako sa kama sa dormitoryo. Pabalik-balik na hindi makatulog sa buong magdamag. Sa aking isipan, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang masakit na paghingal ng aking ama. At sa aking kawalan ng sarili, bigla ring lumilitaw ang banayad at malinis na mukha ni Ian. Akala ko ay sapat na ang kawalan ng pag-asa sa buhay. Ngunit ang tunay na dulo daan ay nagsisimula pa lamang sumalakay sa akin. Pakalipas ng ilang araw, sa dapit hapon, kalalabas ko pa lamang ng information station upang umuwi nang makita ko ang isang tao sa hindi kalayuan na kumakaway sa akin. Nang lumapit ako, laking gulat ko na si Ian pala ito na matagal ko nang hindi nakikita. Mabilis siyang lumakad patungo sa aking harapan, may kaunting pahingal, at nagtanong kung maaari ba kaming mag-usap ng ilang salita. Kusa akong tumango habang ang aking puso ay punong pagtataka. Sa susunod na segundo, bigla siyang nagsalita ngang isang matatas na wikang Mongolian na nagtatanong tungkol sa isang ruta sa malapit. Nang marinig ko ang aking pamilyar na katutubong wika mula sa bibig ng isang lalaking Pilipino, natigilan ako sa isang iglap. Nanlaki ang aking mamata at ang aking buong puso ay puno kawalan ng paniniwala. Sa aking kaalaman, ang karamihan sa madayuhang turista ay nagsasalita lamang ng Ingles at hindi sila mag-aaksaya ng oras upang mag-aral ng isang minoryang wika tulad ng Mongolian. Ang mataong makakapagsalita nga, isa o dalawang simpleng pang-araw-araw na salita ay napakabihira na. Nang makita niya ang aking gulat na anyo, medyo mahiyain si Ian na ngumiti at kusa niyang ipinaliwanag ang dahilan sa akin. Sinabi niya na ang kanyang kumpanya sa Pilipinas ay may isang kasamahang Mongolian na bumalik sa bansa kamakailan upang bumisita sa pamilya, kaya sinamantala niya ang bakasyon upang pumunta rito at maglakbay. Upang igalang ang lokal na kultura at maging madali ang pakikipausap sa mga lokal, sadyang naglaan siya ng oras upang mag-aral ng ilang simpleng salitang Mongolian at ang katatapos lang na pangungusap ay halos ang kabuuan ng kanyang pinag-aralan. Ang kanyang tapat at hindi mapagmalaking salobin, kasama ang kanyang kagustuhang mag-aral at magbigay ng tunay na paggalang sa isang estrangherong kultura, ay nagdulot ng matinding init sa aking puso at ang aking paganga sa kanya ay lalong lumaki. Mula sa araw na iyon, sadyang dumadaan si Ian sa information station. Hindi niya kailangang mahanap ng mapag-usapan, kundi simple lamang siyang babati sa akin. Hindi siya masyadong masalita at hindi kailanman nagsasalita ng mga magagandang salita na walang laman, ngunit palagi niyang tumpa na napapansin ang aking mababang emosyon. Sa tuwing nakikita niyang hindi mabuti ang aking kalagayan, humihinto siya sa kanyang hakbang at mahinahong magtatanong ng, "Ayos ka lang ba?" Ang maliliit ngunit tapat na paalalang ito ay unti-unting nagpapainit sa akin na nababalot ng pagdurusa, na nagbibigay ng kaunting liwanag sa aking madilim na buhay. Ngunit ang mabigat na dalahin ng tadhana ay hindi kailanman nagbibigay ng pagkakataon sa tao na huminga. Nung ang aking pakiramdam ay medyo kumalma na, muling tumawag ang aking ina. Sa pagkakataong ito, ang balita sa telepono ay tuluyang dumurog sa lahat ng aking natitirang pag-asa. Humihigbi ang aking ina habang sinasabi sa akin na ang aking ama ay hindi pa rin makahinga sa buong magdamag kagabi at maari lamang umupo upang magtiis hanggang mag-umaga. Ang kanyang katawan ay nasa bingit ng kanyang limitasyon. Matapos ang mahabang katahimikan, ang aking ina, na puno ng pagkakasala at kawalan ng pag-asa, ay putol-putol na nagsabi sa akin na isang bagay na tuluyang nagpabago sa direksyon na aking buhay. Ang biyudosa na yon na mas matanda sa akin ng 20 taon ay muling nagpadala ng tao sa aming bahay upang magalot ng kasal. Ang lalaking ito ay palaging pinag-uusapan sa nayon. Bukod sa mas matanda siya sa akin ng 2 dekada, mayroon din siyang 2 maliliit na anak at ang kanyang pagkatao ay ordinaryo lamang. Siya ang taong labis kong tinatanggihan sa kaibuturan ng aking puso. Ngunit ngayon, nahawakan niya ang kahinaan ng aming pamilya. Alam niyang may malubhang sakit ang aking ama at hindi namin kayang tustusan ang gastusing medikal, kaya direkta siyang naglabas ng salita. Basta't pumayag akong pakasalan siya,
Ang lahat ng gastusin sa paggamot ng aking ama ay ganap niyang sasagutin at walang kahit isang sentimo na lalabas sa aming pamilya. Sa sandaling marinig ko ang pangungusap na ito, nang hina ang aking buong katawan. Ang telepono sa aking kamay ay muntik ng malaglag at ang aking buong ulo ay nahilo, tila ba may marahas na kumuhang lahat ng aking lakas. Naintindihan ko agad sa isang iglap. Ito ang tanging landas na nakikita ng lahat ng tao sa nayon para sa akin ang gamitin ang aking habambuhay na kaligayahan, ang aking kasal, at ang aking buhay upang kapalit ng perang magpapasalba sa buhay ng aking ama, upang bigyan ang aking ama ng pagkataong mabuhay. Ang aking ina sa kabilang linya ay matagal nang hindi makapagsalita ng maayos dahil sa pag-iyak, habang paulit-ulit na humihingi ng tawad sa akin. Nara, ayaw ka rin itulak ng ina sa hukay ng apoy. Hinding-hindi ko husto. Ngunit sa pagtingin ko sa iyong ama na nagtitiis araw-araw, wala na talaga akong ibang paraan. Habang nakikinig sa desperadong pag-iyak ng aking ina, bigla akong nawalan ng hangin, at ang aking dibdib ay tila dinagil ng 1,000 kilong bato na nagpapasikip sa akin hanggang sa mabulunan. Wala akong karapatang magdamdam, wala akong karapatang magreklamo, at lalong wala akong karapatang tumanggi. Bilang isang anak, habang nakikita ang aking sariling ama na nagpupumiglas sa pagitan ng buhay at kamatayan, paano ko magagawang panurin na lamang ang pag-alis ng aking ama para lamang sa aking sariling buhay? Ngunit ang pagtanggap sa kasalang ito ay nangangahulugan na kailangan kong bitawan ang lahat ng aking pangarap, magpakasal sa isang estranghero na walang anumang nararamdaman at may napakalaking agwat sa edad, at makulong habang buhay sa isang hindi masayang kasal na tuluyang magpapasara sa aking sariling buhay. Ang ganitong malupit na pagpili ay sapat na upang magpaduro sa isang tao. Noong gabing iyon, mag-isa akong nakaupo sa madilim na dormitoryo, hindi umiyak at hindi nagwawala. Tahimik lamang akong naupo doon sa buong magdamag. Ang matinding pagkakasala at kawalan ng pag-asa ay bumalot sa akin. Paulit-ulit kong tinatanong ang aking sarili, bakit ba napakawalang silbi ko? Bakit noong lumaki na ako ay hindi ko man lang may salba ang aking sariling ama? Kung mas magaling lamang ako, kung mas masipag ako at kumita ng mas maraming pera, hindi ko na ba kailangang harapin ang ganitong malupit na pagpili? Hindi ko na ba kailangang mapilitang isakripisyo ang aking buong buhay? Ang walang katapusang pagtanggi sa aking sarili ay tuluyang nagpababa sa akin sa kailaliman. Nang magsimulang mag-agaw dilim ang kalangitan sa labas ng bintana, mabigat pa rin ang aking buong katawan at pagod na pagod ang aking isipan. Pagkapasok ko sa trabaho, ang aking buong pagkatao ay manhid. Napansin ng aking kasamahan na namumutla ang aking mukha at napakasama ng aking kalagayan. Kaya nag-aalala siyang nagtanong kung masama ba ang aking pakiramdam. Ang tanging nagawa ko lang ay pilit na sumagot na walang anuman, ngunit ako lamang ang nakakaalam na ang loob ng aking puso ay nasa bingit ng pagbagsak. Habang nagtatrabaho, ang ingay ng mga turistang nakapaligid at ang usapan ng mga kasamahan ay tila ba may makapal na harang malabo at malayo. Hindi ko kayang ituon ang aking atensyon. Ang paulit-ulit na pumapasok sa aking isipan ay ang masakit na anyo ng aking ama at ang kasalang napipilitan kong tanggapin. No malapit na akong hindi makatiis, ang pinto ng information station ay dahan-dahang bumukas at pumasok si Ian. Hindi siya tulad ng dati na may dalang magaan ng ngiti. Ang kanyang mamata ay maingat at may malinaw na pag-aalala habang mahinahong sinasabi sa akin, mukhang pagod na pagod ka ngayon. Tinalikod ko ang aking mukha. Tuyo at masikip ang aking lalamunan. Kahit na ang aking puso ay puno ng hindi mabilang na samangang loob at sakit, wala akong masabing kahit isang salita. Maari lamang akong tumayo ng tuwid sa parehong lugar habang hinahayaan ang aking emosyon na pabalik-balik. Hindi niya tinanong ang dahilan at hindi rin sadyang nag-aliw. Tahimik lamang siyang lumakad patungo sa upuan sa aking harapan at naupo upang samahan ako. Ang taong nasa sukdulan ng panghihina ay hindi nangangailangan ng magagandang salita ng pag-ali o mga walang laman na prinsipyo, kundi ang isang tahimik na pagsasama at isang taong handang makinig. Doon lang siya, tahimik na sumasama sa akin, na nagbibigay ng sapat na espasyo para sa aking emosyon. Matapos ang mahabang panahon,
Saka lamang siya nagsalita sa mababang boses na mahinahong sinasabi, "Hindi ko tatanungin kung ano ang nangyari. Hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili na magkunwaring walang anuman. Ngayong araw, maaari kitang samahan." Ang mismong banayad at maunawaing pangungusap na ito ang agad na dumatong sa lahat ng aking pagkukunwari at katatagan. Ang naipong samang loop, kawalan ng tulong, at kawalan ng pag-asa sa mahabang panahon ay biglang gumuho sa isang iglap. Humihigbi akong mahinahong nagsabi, "Hindi ko alam kung ano ang gagawin." Bahagya siyang tumango, at ang kanyang tono ay mahinahon ngunit matatag, "Walang anuman, kung ayaw mong sabihin ay huwag mong sabihin. Hindi mo kailangang mag-isang magtiis sa lahat ng bagay." Ang pangungusap na ito ay hindi isang sadyang pag-aliw, kundi isang banayad na pahintulot na maging mahina ako, pahintulot na mawalan ako ng tulong, at pahintulot na hindi ko kailangang makunwaring matatag sa lahat ng pagkakataon. Sa sandaling iyon, ang malaking batong nakadagil sa aking puso sa mahabang panahon ay sa wakas ay lumuwag ng kaunti, at ang isang pambihirang init ay tahimik na pumasok sa aking tuyong puso. Mula sa araw na iyon, hindi ko na kayang magunwaring matatag sa harapan ni Ian. Palagi niyang tumpa na nakikita ang aking pilit na kalmado at nakikita ang pagod at kawalan ng pag-asa sa ilalim ng aking mamata. Kaya naman, hinubat ko ang lahat ng aking maskara at tapat na hinarap ang aking sariling kahinaan. Ngunit ang tunay na suliranin ay nananatili pa ring nakabitin sa aking ulo. Ang usapin tungkol sa pag-aalok ng kasal ay paulit-ulit na nanggugulo sa akin. Sa tuwing tatawag ang aking ina, ang aking puso ay hindi mapigilang manginig. Ang takot at paggalito sa hinaharap ay nagpapahirap sa akin araw at gabi. Pagkalipas ng ilang araw, sa dapit hapon malapit ng umuwi, muling pumunta si Ian upang hanapin ako. Isang tingin lamang niya sa akin. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay agad na natigilan, at ang kanyang mata ay puno ng pakawa. Ang masalitang malapit na sa kanyang bibig ay pilit niyang ibinalik. Nakayuko ako habang mariing kinakagat ang aking labi. Malinaw na malinaw sa akin kung gaano kasama ang aking kalagayan. Ang kawalan ng pag-asa sa ilalim ng aking mga mata ay hindi may tatago. Natatakot ako na sa sandaling magsalita ako. Ang naipong luha ay tuluyang babaha. Hindi siya nagmadali at hindi nagtanong. Tahimik lamang siyang naupo sa aking tabi at mahinahong sinabi, "Maari akong maghintay hanggang sa handa ka ng magsalita." Mula sa aking pagkabata, wala pang kahit sinong handang magparaya sa aking emosyon at sumabay sa aking hakbang. Ang lahat ng tao ay nagmamadali sa akin na maging matatag, nagmamadali na maging maunawain, at nagmamadali na magpasan ng responsibilidad. Siya lamang ang handang tahimik na samahan ako at maghintay, na kusa kong buksan ang aking puso. Sa ilalim ng kanyang banayad na pag-unawa, ang aking tensyonadong sistema ng nerbiyos ay sa wakas ay lumuwag, hawa-hawa ang aking madaliri. Nagatubili ako ng matagal bago tuluyang nangangatal na nagsalita, na inilalabas ang lahat ng aking pagdurusa. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa malubhang sakit ng aking ama, ang kanyang paghihirap sa paghinga, at ang kawalan ng kakayahan ng aming pamilya na tustusan ang gastusing medikal. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa biyudo sa nayon na nagalok ng kasal, na handang sasagutin ang lahat ng gastusin sa paggamot, ngunit ang kapalit ay ang aking habambuhay na kasal at kaligayan. Humihikbi kong tinapos ang pagsasabi ng lahat ng bagay. Masakit ang aking lalamunan at ang maluha ay pabalik-balik sa aking mamata. Ang lahat ng tao ay nagsasabi sa akin na ito ang tanging paraan upang may salba ang aking ama, tila ba wala na akong ibang mapagpipilian. Matapos makinig sa aking pagya, ang katawan ni Ian ay bahagyang natigilan, at ang kanyang kamay na nakalagay sa kanyang hita ay sandaling huminto. Dahan-dahan siyang lumapit ng kaunti, habang pinapanatili ang isang magalang na distansya sa buong proseso, na walang kahit anong paglabag. Hindi siya nagpakita ng mababaw na pagkawa, at hindi rin nagsabi ng mga walang laman na panghihinang, kundi mahinahong nagtanong, "Kaya naman, sa ngayon ay labis-labis ka talagang nahihirapan, hindi ba?" Ang simpleng pangungusap na ito ay tumpa na dumatong sa lahat ng aking samanloob, na nagdulot sa akin na tuluyang hindi makatiis.
buong lakas akong tumango. At ang emosyong matagal ng naipon ay tuluyang sumabo habang ang aking boses ay nanginginig sa pagbagsak. Tila ba maaari lamang akong pumili ng ganito? Noong ako ay tuluyang bumagsak sa kawalan ng pag-asa, itinaas ni Ian ang kanyang ulo. Ang kanyang nga mata ay walang katulad ang katatagan habang seryosong sinasabi sa akin ang bawat salita. Nara, huwag mong piliin ang landas na ito. Bigla kong itinaas ang aking ulo na tumitingin sa kanya na may buong gulat sa aking mamata. Ang kanyang salubin ay nanatiling matatag habang ipinagpapatuloy ang pagsasalita. Ang kasal ay ang malaking usapin ng iyong sariling buhay. Ang katuwang sa buhay ay dapat na taong kusa mong pinili dahil sa iyong kagustuhan at hindi isang tool na ginagamit upang ipagpalit sa interes o upang isalba ang ibang tao. Ang isakripisyo ang iyong buong buhay para lamang sa gastusing medikal ay hinding-hindi sulit. Ang kanyang magasalita ay hindi tulad ng isang kaswal na pag-alir, kundi mas katulad ng isang seryosong pagpapahayag na agad na sumira sa aking nakasanayang kaisipan. Nang hindi naghihintay na kumalma ang aking emosyon, muli siyang nagsalita. Ang kanyang tono ay mahinahon ngunit walang katulad ang katatagan, tutulungan kita. Kusa kong binuhat ang aking ulo na mabilis na umiling, bilang likas na pagtanggi. Ayaw ko nang maging dalahin sa kahit kanino. Ang buhay ko ay sapat na ang kasamaan. Hindi ko maaring madamay pa ang isang estrangherong mabuting tao. Nakita niya ang aking inaalala, kaya mabilis siyang nagpaliwanag. Hindi ko sinasabing babayaran ko ng direkta ang gastusing medikal para sa iyo. Ang ganon ay magiging bagong dalahin at utang na loob na naman para sa iyo. Huminga siya ng malalim. At ang kanyang mamata ay seryoso at tapat habang sinasabi ang isang pangungusap na tuluyang nagpabago sa aking buhay. Gusto kong mamuhay kasama ka at ituring ka bilang aking pamilya. Hindi lang kita basta tinutulungan, ito ay ang aking sariling pagpili. Nara, hindi mo kailangang isakripisyo ang iyong sariling buhay. Gusto kong samahan ka upang sabay nating likhain ang isang hinaharap na hindi nangangailangan ng sapilitang pagparaya. Nang marinig ko ang mga salitang ito, ang aking buong pagkatao ay natigilan. Ang aking puso ay mabilis na tumitibay at matagal na hindi nakabalik sa aking sarili. Ang pagtatagpong ito ay napakabigla at ang pagpiling ito ay napakahalaga. Hindi ko kailanman naisip na makakaroon ng isang taong pipili na protektahan ako nang walang hinihinging kapalit sa sandaling ako ay pinakamalagim at pinakawalang tulong. Tiningnan ko ang kanyang tapat na mga mata at hindi ko mapigilang mahinahong magtanong, bakit mo ito ginagawa sa akin? Dahil ba naawa ka sa akin? Dahan-dahan siyang umiling. Ang kanyang nga mata ay mahinahon at seryoso habang dahan-dahang inilalabas ang lahat ng kanyang nararamdaman. Ang totoo pala, mula noong unang pagkakataon, nakusa ko siyang tinulungan sa pagpapakitandaan. Nahulo na ang kanyang loob sa akin na mahinahon, mabuti, independyente, at matatag. Ang madalas niyang pagdaan sa information station sa mga araw na ito upang tahimik na alamin ang aking emosyon ay hindi isang aksidente, kundi isang sadyang paglapit. Pabalik-balik siya sa pagtingin at maingat lamang na kumikilos dahil gusto niya akong mas makilala pa ng kaunti at mas lumapit sa akin ng kaunti. Hindi kita kinaawaan, hindi rin ito isang biglaang bugso ng damdamin. At lalong hindi dahil gusto kong magsalban kahit sino. Ang kanyang nga mata ay matatag at tapat. Gusto ko lang na piliin ang iyong pagkatao. Kahit anong uri ng sitwasyon ang iyong kinalalagyan, ang gusto ko at ang gusto kong protektahan ay palagiang ikaw. Sa sandaling iyon, ang lahat ng aking mababang pagtingin sa sarili at kawalan ng tulong sa aking puso ay unti-unting pinawi ng tapat na pag-ibig na ito. Ang totoo pala, mayroon talagang isang tao sa mundong ito na hindi tumitingin sa aking pamilya, hindi tumitingin sa aking kahirapan, kundi nag-isang naawa sa aking anyo na nag-isang nagtitiis at sadyang pinipili ang aking pagkatao lamang. Ang biglaang pagdating ng banayad na pag-alaga na ito ay nagdulot sa wakas na ang aking pusong matagal ng tahimik ay masilayan ng isang sina ng liwanag. Kahit na labis na tumitibo ang aking puso, puno pa rin ako ngang kawalan ng katatagan. Maingat ko siyang tinanong, wala akong kahit anong ari-arian, ang pamilya ko ay puno nga utang,
at ang aking ama ay may malubhang sakit, wala akong may bibigay sa iyo na kahit ano. Bakit mo pa rin ako pinipili? Mahinahon niyang pinutol ang aking pagtanggi sa sarili at mahinahong sinabi, hindi ko kailanman naramdaman na wala kang kahit ano. Ang kinaawaan ko ay hindi kailanman ang iyong pamilya, kundi ang iyong anyo na kahit nakakaranas ng lahat ng sama ng loob ay nag-isa pa ring kinakagat ang labi para magtiis. Sinabi niya sa akin na hindi ko kailanman kailangang magbigay ng sagot agad-agad. Hindi kailanman kailangang makaroon ng anumang presyon kawalan ng katatagan pag-alinlangan o pagdadalawang isip. Ang lahat ng emosyon ay maaring tapat na ipakita. Handa siyang maghintay. Kahit anong pagpili ang aking gawin, ganap niya itong igagalang. Matapos magsalita, dahan-dahan siyang tumayo upang maghanda na sanang umalis. Pagkarating sa pintuan, muli siyang lumingon upang tumingin sa akin. Sa hinaharap, kahit gaano pa kahirap o kasingit, hindi mo na kailangang mag-isang magtiis. Palagi lang akong nandito. Nang dahan-dahang sumara ang pinto, matagal akong naupo sa upuan na hindi makagalaw, ang kawalan nga, pag-asa na nakadagil sa kailaliman. Aking puso sa loob nga maraming taon ay sa unang pagkakataon ay tahimik na naglaho at napawi. Matagal ko nang hindi nararamdaman ang pakiramdam ngang mahalin at protektahan ng isang tao. Ang biglaang pagdating ng init na ito ay nagdulot sa akin ng parehong pagtibok ngang puso at takot. Natatakot ako na ang magandang bagay na ito ay isang mabilis na bula na maglalaho. Natatakot ako na sa sandaling iabot ko ang aking kamay upang hawakan ito ay sa huli ay mawawalan din ng laman. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ako sa pamumuhay sa gitna ng paghihirap. Ang sakit ng aking ama ay patuloy na lumulubha. Hindi siya makahiga sa gabi at maaari lamang umupo upang mahingal hanggang magumaga. Ang mabalibalita sa nayon ay lumaganap ng napakabilis at ang lahat ng tao ay nagpapayo sa akin na pumaya na sinasabing ang isakripisyo ang aking sarili upang isalba ang aking ama ay isang natural na bagay at ito ang aking tanging tadhana. Sa hindi mabilang na malalalim na gabi, nasa bingit na ako ngang pagbagsak. Ngunit ang matata na pangungusap ni Ian na huwag mong isakripisyo ang iyong sarili ay palaging umaalingaw-ngaw sa aking tainga na nabibigay sa akin ng lakas upang hindi tuluyang sumuko. Matapos ang mahabang pagpupumiglas, sa wakas ay nagkaroon akong lakas ng loob na gawin ang pinakamatapang na desisyon sa aking buhay. Isang hapon, nakaupo ako sa mahabang upuan sa information station at kalmado kong sinabi kay Ian na nagmamadaling pumunta upang makita ako. Gusto kong subukang magtiwala sa iyo ng isang pagkakataon. Maaari mo ba akong samahan na bumalik sa aking probinsya? Bahagya siyang natigilan at pagkatapos ay buong lakas na tumango. Ang simpleng dalawang salita ay matatag at may lakas na agad na nagpatahimik sa lahat na aking kawalan ng katatagan. Sige, kinaumagahan, bago pa man mapawi ang makapal na hamok sa pagitan ng mabundok, sumakay na kami sa bus na bumabalik sa aking probinsya sa lalawigan ng Hufsgol. Ang masiglang tanawin ng Ulaan Baatar ay unti-unting lumalayo, at ang pumalit ay ang magkakarugtong na kapatagan at ang malalim at madilim na dagat ng kagubatan. Nang tumambat sa aking mamata ang pamilyar na tanawin ng aking tinubuang lupa, ang aking pakiramdam ay napakahalo mayroong kaba sa pagbabalik sa tahanan at mayroon ding pangarap para sa hinaharap. Ang katabi kong si Ian ay may bahagyang matigas na tindi na nagpapakita ang kanyang kaba, ngunit sa pagitan namin ay mayroong isang pagkakaunawaan na hindi nangangailangan ng salita. Ang tahimik na kapaligiran ay punong lakas ng katatagan. Noong makarating ang bus sa pintuan nga nayon, ang mamatang lahat ng mga tao sa nayon ay agad na nakatuon sa aming dalawa. Ang isang hiwalay na maliit na nayon ay hindi kailanman nakakita ng isang estrangherong lalaki mula sa labas, lalo na ang isang banayad at malinis na lalaking Pilipino. Sa isang iglap, ang mga balibalita at hula ay mabilis na kumalat. Ang lahat ng tao ay nag-uusisa tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at nag-uusisa tungkol sa aming relasyon. Ang aking ina na nakatayo sa pintuan ng bahay ay agad na napakita na kawalan ng tulong, punong paginga at kawalan ng katatagan. Ang nanghihinang ama ay nag-angat din ng kanyang ulo
puno ngang pagkagulat habang paulit-ulit na tinitingnan kami ni Ian na nasa aking tabi. Ang aking ina ang unang nagsalita at ang kanyang boses ay may kasamang tensyonadong pag-iingat. Ang isang ito ay, huminga ako ng malalim, mariing kinagat ang aking labi upang pababain ang kaba at panginginig sa siya kay laliman ng aking puso at ginamit ang buong lakas ng aking katawan upang magsalita. Siya ang taong gusto kong makasama sa buong buhay ko. Ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na humiwalay ako sa pangaturan ng tadhana, kumalas sa kontrol ng ibang tao, at tunay na gumawa ng isang pagpili para sa aking sariling buhay. Sa sandaling matapos ang aking boses, nanghina ang aking dalawang binti at nahilo ang aking ulo, ngunit ang kailaliman ng aking puso ay walang katulad ang katatagan. Hindi agad matanggap ngang aking mga magulang ang biglaang pakbabagong ito. Maring hinawakan ng aking ina ang dulo ng kanyang apron, ang kanyang dalawang kamay ay patuloy na nanginginig, at ang kanyang puso ay puno ng pag-alala. Napakalayo ng Pilipinas, at naktakpo lamang kayo sa daan. Paano kung sa hinaharap ay hindi siya makapanagutan sa iyo? Ano ang gagawin mo? Ang aking ama ay nagtitiis din sa kanyang nanghihinang katawan, at ang kanyang mamata ay puno ngang pag-aalala. Natatakot na baka ako ay maloko, at natatakot na baka sa aking pagpunta sa malayo ay makaranas ako ngang lahat ng sama ng loob. Ang pinakainaalala pa rin ng lahat ay ang tunay na suliranin. Ang biyudo sa nayon ay nangakong sasagutin ang lahat ng gastusing medikal, ngunit ang estrangherong lalaking Pilipino na nasa harapan nila ay hindi nagbigay ng anumang material na pangako, walang handog ng kasal, at walang garantiya. Ang magulang ay hinding-hindi makakapagpalagay ngelup. Sa pagharap sa pag-aalalangang dalawang matanda, si Ian ay hindi nagpakita ng kahit anong kaba. Seryoso siyang yumuko ng malalim, at ang kanyang salobin ay tapat at matatag. Tito, tita, hindi ko po gustong gamitin ang pera upang tulungan kayo. Ako po ay tapat na gustong pakasalan si Nara, maging kanyang pamilya sa buong buhay, at kasama niyang harapin ang lahat ng hangin at ulan. Ito po ang aking habang buhay na pangako. Ang tapat at bukas na mga salitang ito ay tuluyang umabot sa aking mga magulang. Nakikita nila na ang mga mata at nararamdaman ng lalaking ito ay tapat, hindi isang panandaliang interes, kundi tapat na gustong protektahan ako. Noong gabing iyon, habang naghihingal ng malalim, maring hinawakan ng aking ama ang aking kamay. Ang ilalim ng kanyang mata ay puno ng pag-unawa at pagparaya habang mahinahong sinasabi sa akin, kung kayo ay tapat na nagmamahalan, magpakasal na kayo. Habang ang lahat ay may oras pa, ang aking ina ay may pulang paligid ng mata habang tahimik na tumatango bilang pagsang-ayon. Ang mabigat na dalahin na nakadagil sa aking puso sa loob ng maraming buwan ay sa wakas ay tuluyang lumapag sa sandaling ito. Nakasandal ako sa magaspang na likod ng kamay ng aking ama habang umiyak ng malakas. Ang lahat ng sama ng loob, kawalan ng katatagan at paghihirap ay naging magaluha ng pag-unawa. Pagalipas ng 2 araw, ang mga matatanda sa nayon ay masayang tumulong upang magtayo ng isang simpleng tradisyonal na tolda sa tabi engger upang magdaos ng isang simple ngunit purong tradisyonal na kasalang Mongolian para sa amin. Sinuot ni Ian ang tradisyonal na kaswatang Mongolian na medyo bago sa kanya, at ang kanyang tindig ay magalang at tapat habang seryosong nagsasagawa ng ritual sa harapan ng aking mamagulang at ng lahat ng matatanda sa nayon. Sa pagtingin ko sa kanyang banayad at matatag na anyo, at sa pagtingin ko sa kalmadong mata ng aking magulang na nagbabang dalahin, ang aking puso ay puno ng tatagan at pasasalamat. Ang kasalang ito na hindi malaki ngunit tapat ay nakligtas sa akin at nakligtas din sa aming buong pamilya. Ang matatanda sa nayon ay isa-isang nag-abot ng pagbati na sinasabing natapos na ang aking paghihirap at sa wakas ay sinalubong ko na ang aking sariling kaligayahan. 1 linggo matapos ang kasal, dahil sa limitasyon ng visa at mga dokumento, kailangang bumalik muna si Ian sa Pilipinas. Sa araw ng paghihiwalay, ang hangin sa pintuan ng nayon ay napakamalamig at ang hangin ay humuhuni
ngunit ang kamay niya na humahawak sa akin ay mainit at may lakas. Tumingin siya sa akin ng seryoso at nangako, tiyak na maghihintay ako sa iyo sa Pilipinas. Naghihintay na pumunta karon upang makasama tayong muli. Buong lakas akong tumango, at ang aking puso ay may kasamang hindi pagkapakali, pangungulila at pangarap. Habang tinitingnan ko ang bus na kanyang sinasakyan na nagpapakawala ng alikabok habang untunting lumalayo, ang aking puso ay nakaroon ng kaginhawaan na hindi ko pa naramdaman kailanman. Alam ko na sa wakas ay kumalas na ako sa tadanang sa pilitang sakripisyo at nakaroon na ang aking sariling bagong hinaharap. Pakalipas ng 2 buwan, matapos kong maayos ang lahat ng usapin sa aking probinsya at may handa ang aking simpleng bagahe, mag-isa akong tumahak sa landas patungong Pilipinas. Sa sandaling lumapag ako sa Pilipinas, agad akong nabalot ng isang estrangherong kapaligiran. Dito ay walang malamig na hanging sumasagad sa butong Mongolia, ngunit mayroong napakabilis na takbo ng buhay na halos magpapasikip sa hininga ng tao. Ang matao sa daan ay pabalik-balik at ang kanilang mga hakbang ay lubos na naiba sa tahimik at malawak na kapatagan na aking kinalakihan. Ang estrangherong wika, ang estrangherong nga gusali, at ang estrangherong kultural na kapaligiran ay nakdulot sa akin na maging katulad na isang nalaglak na dahon na sumasabay sa hangin, pabalik-balik na walang direksyon. Ngunit nang makita ko ang anyo ni Ian sa arrival hall na kumakawe at naghihintay, ang lahat ng aking kawalan ng katatagan ay sa malaking bahagi ay naglaho sa isang iglap. Sa sandaling iyon, malinaw kong nalaman na hindi ako nag-iisa. Sa estrangherong lungsod na ito, may isang taong naghihintay sa akin, may isang taong nagmamahal sa akin, at may isang taong nagtayo ng isang kalangitan para sa akin. Habang nakaupo sa taksi, ang matanawin sa labas ng bintana ay tuluyang nadulot sa akin ng matinding gulat. Ang makakaruktong at matataas na gusali, ang naniningning na mailaw ng neon, at ang mga daan sa lungsod na patungo sa lahat ng direksyon ay nagdulot ng isang sukdulang. Kaibahan sa walang katapusang guhit ng takpuan ng langit at lupa at malawak na kapatagan ng Mongolia. Sa aking probinsya, sa pagtaas na ulo ay ang buong malawak na kalangitan. Sa Pilipinas, ang matataas na gusali ay humati sa buong kalangitan. Ang masigla at masayang tanawin ay nagdulot sa akin ng pahanga, ngunit nagdulot din sa akin ng isang hindi may paliwanag na pagsisikip ng hininga, at ang kawalan ng katatagan sa kailaliman ng aking puso ay muling tahimik na kumalat. Maari nga ba talaga akong magugat at mamuhay ng mabuti rito? Sa aking unang gabi sa Pilipinas, pabalik-balik akong hindi makatulog sa buong magdamag. Sa loob ng silid ay walang pamilyar na pahingal ng aking ama, at sa labas ng bintana ay walang tunok ng hangin sa gubat o katahimikan ng kapatagan. Ang pumalit ay ang walang tigil na daloy nga, sasakyan sa lungsod at ang ingay ngang buhay ngang tao. Ang makaratula at poster sa madaan ay puno nga, salita na hindi ko maintindihan. Ang ganitong kapaligiran na tila ba tahimik ngunit sa katunayan ay puno ang pagiging estranghero ay nakdulot sa aking puso ang matinding takot na nagpapabalik-balik sa akin sa pag-aalinlangan kung tama ba o mali ang aking pagpili. Ngunit ang pagiging banayad ni Ian ay untunting nagpahilom sa lahat ng aking kawalan ng katatagan. Kinaumagahan, maaga siyang bumili ng mga sangkap sa pagkain at nakangiting sinabi sa akin na magsisimula kami sa mga pagkain gusto kong kainin upang dahan-dahan akong matulungang masanay sa buhay dito. Hindi niya ako kailanman minamadali na makisalamuha at hindi niya ako pinipilit na magbago, kundi mahinahon lamang akong sasamahan upang dahan-dahang masanay sa lahat ng estrangherong bagay. Sa mga unang araw ko sa Pilipinas, madalas akong mawalan ng direksyon. Sa unang pagkakataon na sumakay akong ng tren sa LRT, MRT, ang nga daanang patungo sa ilalim, ang pabalik-balik na daksa ng tao, at ang walang tigil na daloy ng mga tao ay agad na nagpahirap sa aking hininga. Sa Mongolia, hindi pa ako kailanman nakakita ng ganito kasiksik na daksang tao. Ang maliit at masikip na bagon ng tren at ang mabilis na daloy nga, mga tao ay nagdulot sa akin na maging tensyonado sa buong biyahe at napakahiyain. Noong pumunta ako sa tradisyonal na palengke upang bumili ng gulay,
Lalo akong gumawa ng hindi mabilang na nakakatawang sitwasyon. Nang makita ko ang mga buhay na isda at produkto ng dagat, kusa akong nagsalita sa wikang Mongolian sa mababang boses, habang ang aking mukha ay puno ng pag-usisa at kawalan ng direksyon na nagdulot sa tindrang ale na magkaroon ng matinding pagtataka. Sa sandaling iyon, tunay kong nalaman na sa lugar na ito, ako ay isang ganap na dayuhan, isang estranghero na naiba sa lahat. Ang pag-aalala at presyon sa panahon ng pagsasanay ay nagdulot sa aking pakiramdam na maging napakabigat. Tapat kong sinabi kay Ian, napakabilis ng lahat ng pagbabago, hindi ko man lang masabayan ang takbo, napakahirap masanay. Hindi siya nagpakita ng kahit anong kawalan ng pasensya, kundi mahinahon akong inali. Dahan-dahan lang, ayos lang iyan. Noong una akong pumunta sa Maynila, naramdaman ko rin na ito ay estranghero at nakakatakot. At dahan-dahan ko lang ding nasanay ang lahat. Nang marinig ko ang kanyang masalita, agad na napayapa ang aking puso sa malaking bahagi. Ang totoo pala, hindi dahil napakabobo ko. Ang lahat ng tao sa pagharap sa estrangherong kapaligiran ay nangangailangan ng isang proseso ng pagsasanay. Upang mabilis na makasama sa buhay, kusa akong nag-enroll sa isang klase para sa pag-aral ng wika. Noong magsimula ang klase, labis akong nahihiya sa aking sarili. Ang mga kaklase sa loob ng silid ay may pag-usisa na tinitignan ako. Ang dayuhang ito na nagmula sa Mongolia at sa kanilang mamata ay may pag-usisa at mayroon ding pag-iingat ng pagitan. Nagaroon ako ng lakas na loob na magpakilala sa aking sarili at ang mga kaklase ay nagbigay ng papuri na maganda ang aking pangalan. Ngunit ang isang pangungusap na napakalamig sa Mongolia. Hindi ba? Ay agad na nagpukaw ng aking pangungulila sa bayan at ang aking mamata ay akat na nagkaroon na pulang palihit. Ang guro ay mahinahon at may pasensya. Napalaging nagbibigay ng lakas ng loob sa akin na dahan-dahan lang. Ngunit ang unang takdang aralin ay nagbigay pa rin ng kahirapan sa akin. Pinagawa kami ng guro ng isang maikling sanaysay. At ang pamagat ay ang pinakagusto kong pagkain sa Pilipinas. Ngunit sa aking pagdating sa Pilipinas, hindi ko pa nararanasan ang mga masasarap na pagkain dito, kaya hindi ko man lang may sulat ang sagot. Matapos matitigan ang bakanteng papel ng matagal, sa huli ay isinulat ko ang mga salitang hinahanap ko pa rin. Habang tinitignan ko ang ganap na estrangherong tanawin ng lungsod sa labas ng bintana, bigla akong tumingin sa aking dalawang kamay at mahinahong napangiti. Nagbago ang kapaligiran, nagbago ang tanawin, at nagbago ang buhay, ngunit ang matatag, matapang, at nagsisikap sa buhay na ako ay hindi kailanman nagbago. Nung mapansin niya ang aking pangungulila sa bayan at ang pakiramdam ng pag-isa, tahimik na naghanda si Ian ng isang napakalaking sorpresa. Sadyang dinala niya ako sa isang restoran na may temang Mongolian na isa sa napakakonti sa Pilipinas. Sa sandaling itula ko ang pinto upang pumasok, ang pamilyar na amoy ng inihaw, na karne ng tupa at ang malapot, na lasa ng Mongolian milk tea ay agad na humarap sa akin. Ito ang lasa ng aking tinubuang lupa na aking hinahanap-hanap araw at gabi. Isang subo ng masarap na pagkain sa aking bibig, ang pangungulila ay agad na pabalik-balik na umakyat, ang aking lalamunan ay naging masikip at ang aking mga mata ay napuno ng luha. Ang matagal nang nawawalang pakiramdam ng pagmamay-ari ay sa wakas ay pumuno sa bakanteng espasyo sa kailaliman ng aking puso. Mula noon, ang restaurant na ito ngang pagkaing Mongolian ay naging aking takbuhan. Sa tuwing nangungulila ako sa aking tinubuang lupa, mababa ang aking emosyon o nakakaramdam ngang labis na pag-isa, pumupunta ako rito upang kumain ng isang subong ng pagkain mula sa aking bayan. Ang pamilyar na lasa ay palaging nagpapakalma sa lahat ng aking kawalan ng katatagan na nagbibigay muli sa akin ng lakas ng loob na magpatuloy sa paglakad. Sa kabutihang palad, ang lahat ng pagsisikap at pagtahak sa landas ay sinalubong ang pinakamabuting gantimpala. Matapos manirahan sa Pilipinas sa loob ng isang panahon, nakatanggap ako ng mabuting balita mula sa aming bahay. Ang aking ama, matapos inumin ang magamot na aming ipinadala mula sa Pilipinas at makatanggap ng tulong sa pamumuhay para sa pag-ayos ng katawan,
Ang kondisyon ng kanyang katawan ay nakikita na mata na nagkaroon ng pagbuti. Sa gabi ay hindi na siya madalas na nahihingal at ang kanyang paglalakad at mga aktibidad ay naging mas maayos ng malaki. Ang mga mekanismong kanyang katawan ay sunod-sunod na bumalik sa normal. Sa sandaling marinig ko ang balitang ito, ang aking mata ay napuno ng luha ng pasasalamat. Ang lahat ng pagtakbo, ang lahat ng kaba, at ang lahat ng paninindigan ay nagkaroon ng pinakamabuting sagot. Labis-labis akong nagpapasalamat sa aking sarili na hindi ako pumayag sa tadhana noong una at hindi isinakripisyo ang aking sariling buhay, kaya naman nakuha ang pagkakataon para sa buhay ng aking ama at ang pag-asa para sa aming buong pamilya. Siyempre, ang pakikibagay at ang sakit sa puso sa pamumuhay sa ibang lugar ay hindi kailanman nawala. Sa aking unang pagdating sa Pilipinas, ang kawalan ng kakayahan sa wika at ang pagkakaiba sa kultura ay nagdulot sa akin na makaranas ng hindi mabilang na nakakahiyang sitwasyon at sama ng loob. Hindi ko maintindihan ang usapan ng mga tao sa daan. Hindi ko mabasa ang makaratula sa tabing daan. At hindi ko masabayan ang takbong ibang tao. Ang matinding pakiramdam ng pag-iisa ay madalas na bumabalot sa akin. Noong pumunta ako sa supermarket upang magbayad, paminsan-minsan kong naririnig ang mahinahong usapan ng matao sa tabi na ako ay isang dayuhan. Ang maestrangerong mata at ang mga maliliit na usapan ay agad na nagdudulot sa akin na maging mahiyain, walang katatagan at mawalan ng direksyon na palaging nararamdaman na hindi ako kabilang sa lugar na ito. Mayroon ding makapitbahay na may kasamang pagsubok na naktatanong sa akin kung mas mahirap ba ang buhay sa Mongolia at kung napakahirap bang pumunta rito sa Pilipinas. Ang masalitang hindi ko malaman kung ito ay pag-alala o pag-iingat ay madalas na nakpapalungkot sa akin sa aking sarili. Sa tuwing bumabagsa ako sa mababang pagtingin sa sarili, pagiging sensitibo at kalungkutan, si Ian ay palaging sa unang pagkakataon ay hahawakan ang aking kamay at mahinahon ngunit matatag na sasabihin sa akin, huwag mong isipin ang tingin ng ibang tao. Dito, palagi akong nakatayo sa iyong panig. Ang simpleng pangungusap na ito ay naging aking pinakamatibay na sandigan at lakas dito. Dahan-dahan kong nalaman na hindi ko kailangang salubungin ang tingin ng lahat ng tao at hindi ko kailangang pilitin ang aking sarili na mabilis na makasama sa lahat. Basta may isang taong matata na pumipili at napapakita ng pag-ibig sa akin at nagpoprotekta sa akin, sapat na iyon sa ilalim ng pagsama at pagbibigay ng lakas ng loob ni Ian. Dahan-dahan kong nilampasan ang aking sarili at dahan-dahang lumaki. Ang aking pagsasalita ng wika ay naging mas matatas araw-araw. Ang pang-araw-araw na komunikasyon, pamimili, pagpunta sa labas, at pakikipag-usap sa klase ay naging maayos at malaya. Ang aking tiwala sa sarili ay dahan-dahan ding naipon. Isang beses habang nakasakay sa bus, nakita ko ang isang matandang lola na may dalang mabigat na kagamitan, kaya kusa akong lumapit upang tumulong. Ang lola ay may gulat na nagbigay ngang papuri na napakaganda ngang aking pagsasalitang wika, at ako ay napakabait at napakahinahon. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, sa estrangherong lungsod na ito, naramdaman ko ang buong tagumpay at pakiramdam ng pagmamayari. Ang totoo pala, maaari ko palang gamitin ang aking sarili upang mamuhay ng mabuti rito at magbigay ng init sa ibang tao. Nung dahan-dahan akong nasasanay sa bagong buhay at tuluyang lumalabas mula sa anino ng nakaraan, sinalubong ko ang pinakamalaking sorpresa sa aking buhay. Tumawag ang aking ina at ang kanyang boses ay may kasamang panginginig at matinding katuwaan na hindi mapigilan. Nara, maaari na kaming pumunta sa Pilipinas upang makita ka. Ang paghahanda sa loob ng mahabang panahon para sa visa, medikal na pagsusuri, at mga dokumento para sa pagpasok at paglabas ay ganap nang natapos. Ang aking mga magulang ay sa wakas ay maaari nang tumawid sa karagatan upang pumunta sa lungsod kung saan ako naninirahan upang tingnan ang aking buhay at tingnan ang taong aking minamahal. Sa araw ng paghihintay sa pagdating ng aking mamagulang, nakatayo ako sa paliparan na hindi mapakali, ang aking dalawang kamay ay patuloy na nanginginig
at ang aking tingin ay mariing nakatutok sa labasan. Nang makita ko ang aking ama na nakasuot ng kulay abong Amerikana, na may payat na katawan ngunit may napakasiglang espiritu na hakbang-hakbang na naglalakad patungo sa akin, ang lahat ng pangungulila sa manganglob, pag-isa, at katatagan ay agad na umakyat sa aking puso. Mabilis akong tumakbo patungo sa harapan upang yakapin ang aking ama habang humihigbi na sumisigaw ng Papa. Itinatampal ng aking ama ang aking balikat at mahinahong sinabi, ang aking anak ay sa wakas ay nakatiis na. Ang simpleng pangungusap na ito ay nagdulot sa naipong luha sa loob ng maraming buwan na tuluyang bumaha. Si Ian ay seryoso ding lumapit upang yumuko at bumati na may kumpletong paggalang, pagiging mahinahon at pagpipitagan. Mariing hinawakan ng aking ina ang kanyang kamay na ang buong pagkatao ay puno ng pasasalamat. Ian, sa hinaharap ay ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang pag-alaga sa kanya ng mabuti. Ang mabigat na pagkakatiwalang ito ay ang pinakatapat na pakilala mula sa aking mga magulang at tuluyang nagbukas sa aking bagong buhay sa ibang bayan. Sa loob ng isang buwan na paninirahan ng aking magulang sa Pilipinas, ang aking buhay ay tuluyang napuno ng init at pagilom. Ang aking ina ay abala sa kusina araw-araw na gumagamit ng mga espesyal na sangkap upang gumawa ng mga pakay na may lasa na aming tinubuang lupa. Kahit na ang lasa ay may bahagyang pagkakaiba sa aming probinsya, sa pagtingin ko sa abalang likod ng aking ina, ang kailaliman ng aking puso ay puno ng katatagan at kapayapaan. Ang katawan ng aking ama ay nakaroon din ng mas mabuting pagbawi. Nung una siyang dumating, sa ilang hakbang lamang ay naghihingal na siya ng malalim, ngunit kalaunan ay maaari na siyang magaan na pumunta sa parke na komunidad upang maglakad-lakad at tumingin sa mga tanawin, at ang kanyang kalagayan ng espiritu ay mas mabuti araw-araw. Isang dapit hapon, sinamahan ko ang aking ama na maupo sa mahabang upuan sa parke upang tingnan ang paglubog na araw. Habang nakatitik sa kalangitan na puno ang pulang ulap, mahinahon niyang sinabi sa akin, Nara, ang pagpili mo noong una ay tama. Hinawakan ko ang mainit na palad ng aking ama. Ang paligid ng aking mamata ay namula habang mahinahong nagpapasalamat. Kung noong una ay hindi ko nakatakpo si Ian, hindi ko talaga alam kung ano ang anyo ko sa ngayon. Mahinahon na pinutol ngang aking ama ang aking masalita. At ang kanyang nga mata ay mahinahon at maunawain. Ang buhay ay palaging may pagkakataon na makahanap ngang bula sa kawalan ng paasa. Sa pinakamadilim na panahon, palaging may isang sina ng liwanag na papasok. Ang matapang mong pahawa sa liwanag na ito ay sapat na. Ang pagparaya at pag-unawa ngang aking ama ay nagdulot sa akin na tuluyang bitawan ang lahat ng pagkakasala at panghihinang sa nakaraan. Sa gabi, kami ni Ian ay magkatabing nakaupo sa balkonahe. Tahimik na tumitingin sa nagniningning na gabing may nila. Mahinahon akong nagpasalamat sa kanya. Salamat sa matatag mong pagpili sa akin nung una. Salamat sa pagbibigay sa akin ng lakas ng loob na kumalas sa tadhana. At salamat sa pagpaparamdam sa akin na ako ay karapat-dapat na mahalin ng mabuti. Lumingon siya upang mahinahong tumingin sa akin. At ang ilalim ng kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi ako kailanman nag-alinlangan sa iyo. Ikaw ay mas matapang at mas matatag kaysa sa iniisip mo sa iyong sarili. Sa mga araw sa Pilipinas, nakita ko rin ang pagbabago ang aking sarili. Sa klase na Vika, maaari na akong matatas at kumpletong makpahayak na aking mapananaw na nakakamit na masiklang palakpakan mula sa huro at makakaklase. Sa estrangherong ibang bansa, nakatakpo ako nga kaibigan na nakakaintindi sa akin at nakakuha ngang pakilala at kabutihan mula sa mga tao sa aking paligid. Ang batang babae na dati ay may mababang pagtingin sa sarili, matatakutin, walang tulong, at walang pag-asa ay dahan-dahang naging masayahin, may tiwala sa sarili, at kalmado. May kaklase na nakpahayak na pahangga na napakabilis na aking pag-unlad at ako ay napakasipag. Sa sandaling iyon, bigla kong nalaman na hindi na ako ang batang babae noong una na nakakulong sa kawalan ng tulong ng tadhana. Sadyang dinala ni Ian ang aking mga magulang upang pumunta sa isang sikat na pasyalan sa lungsod upang makita ang tanawin mula sa itaas.
Habang nakatitik sa matataas na gusali na tila umaabot sa ulap at sa masigla at malawak na buong tanawin ng lungsod, ang mata ng aking magulang ay punong gulat. Ang aking ama habang tumitingin sa malalayong bundok at karagatan ay mahinahong nagtanong, ang bahagi bang iyon ng karagatan ay ang malaking dagat? Si Ian ay matiyagang nagpaliwanag na iyon ay ang malawak na karagatan. Ang aking ama habang tumitingin sa malayo ay dahan-dahang nagsabi sa akin, "Anak, pumili ka nga isang mas malawak na mundo." Nakangiti akong sumagot, kahit gaano pa ako kalayo maglakad o kahit saan man ako naroon, palagi akong magiging anak ninyo at palagi kong alahanin kung saan matatakpuan ang aking ugat. Ang oras ng pagsasama ay maikli. Ang isang buwan ng pagtitipon-tipon ay mabilis na lumipas at ang aking mga magulang ay kailangan na ring bumalik sa Mongolia sa huli. Sa araw ng paghahatid sa paliparan, pilit kong pinigil ang aking mga luha at nakunwaring matatag upang hindi sila mag-alala. Ang aking ama tulad nung bata pa ako ay mahinahong hinaplos ang itaas ng aking ulo na nagbibigay ng paalala na mamuhay ng mabuti at maging ligtas sa lahat ng bagay. Niyakap akong aking ina at sa aking tainga ay mahinahong sinabi, ang aking anak ay lumaki na, naging independyente at matatag, si mama ay ipinagmamalaki ka. Ang papuring iyon ay nagdulot sa akin na hindi na muling mapigil ang aking maluha at ang lahat ng pangungulila, pag-alala at pagmamahal ay ganap na lumabas. Habang tinitingnan ko ang likod ng aking mga magulang na pumapasok sa boarding gate, ang aking puso ay may napakahalong pakiramdam. May pangungulila sa paghihiwalay ngunit mayroon ding walang katulad na kapanatagan dahil alam ko na hindi na sila mag-aalala para sa akin at hindi na sila magkakaroon ng dalahin para sa akin. Umalis sila na may dalang kapayapaan ng puso at pagbati. Ito ang pinakamabuting katapusan. Matapos magbalik sa pang-araw-araw na buhay, ang aking buhay ay lalong naging matiwasay at mayos. Ang aking wika ay matatas at malaya. Ang aking buhay ay madaling hawakan at sa aking tabi ay may minamahal na kasama at may kabutihang nakapaligid. Ang alis sa convenience store sa komunidad ay hindi mapigilang magbigay ng papuri na ang aking kalagayan ng mukha ay mas mabuti araw-araw. Habang tinitignan ako na may buong ngiti sa mga mata, sinabi niya na nakikita na napakasaya ng aking buhay. Ang simpleng pangungusap na ito ay nagdulot sa kailaliman ng aking puso ng buong init. Nga naman. Sa wakas ay nagkaroon na ako nga matiwasay at masayang buhay at sa wakas ay nabuhay sa anyo na aking ninanais. Sa mga bakanteng oras, kami ni Ian ay sabay na nagluluto, sabay na naglalakad at sabay na tumitingin sa mga ilaw ng lungsod. Sa simpleng pang-araw-araw na buhay ay puno nga maliliit na pagiging banayad at pag-ibig. Madalas kong hindi mapigilang mag-isip kung noong una ay pumaya ako sa tadhana at tinanggap ang kasalang iyon. Ang aking buhay ay mapupuno lamang ng walang katapusang panghinang at sama ng loob at hinding-hindi ko mararanasan ang pakiramdam ng mahalin, piliin ng sadyang may pag-ibig at pahalagahan. Palagi akong mahinahong inaalat ni Ian na sinasabing ang pagkakaroon kong kaligayahan sa ngayon ay hindi kailanman dahil sa kanyang pagliligtas, kundi dahil ang aking sarili ay sapat na matapang dahil sa gitna ng kahirapan ay hindi ko tuluyang binitawan ang pag-asa. At dahil nakaroon akong lakas ng loob na hawakan ang pag-asa, magtiwala sa pag-ibig at muling pumili ng buhay, kaya naman natamo ang ganitong ganap na katapusan. Mahinahon niya akong niyakap at mahinahong nagpasalamat na handa akong magtiwala sa kanya, handang tumawid sa karagatan upang tumakbo patungo sa kanya, at handang samahan siya upang makasama sa natitirang buhay. Sa hindi mabilang na malalalim na gabi, isinusulat ko ang aking bagong talaan ng buhay na nagre-rehistro sa kasaysayan ng buhay na ito na hindi madaling nakuha. Akala ko noong una ay ang aking buhay ay isang transaksyon na kailangang isakripisyo at kailangang pagparayahan at ang aking pag-iral ay para lamang sa pagtulong at pagpapasalba sa pamilya. Ngunit hanggang sa makatagpo ko si Ian at hanggang sa mag-ugat sa Pilipinas upang magkaroon ng bagong buhay, saka ko lamang tuluyang nalaman na ang buhay ay hindi kailanman ginagamit upang ipagpalit, kundi ginagamit upang mamuhay ng mabuti, magmahal ng tapat,
at tumakbo patungo sa pangarap. Mula sa maliit na nayon sa kailaliman ng bundok ng Mongolia patungo sa ordinaryong posisyon sa Ulaan Baatar at pagkatapos ay patungo sa masigla at mainit na lungsod sa Pilipinas. Nilakaran ko ang isang landas na puno ng hangin at ulan at puno ng pagsubok. Mula sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa patungo sa liwanag ng karagatan, kumalas ako sa tadhana ng sapilitang sakripisyo, sumira sa mga gapos ng mundo, at personal na pumili ng buhay at kaligayahan na kabilang sa aking sarili. Ang sorpresa ng tadhana ay hindi kailanman nagpapabaya sa mga matatapang na tao. Pagkalipas ng ilang buwan, muli kong nakatakpo ang mabuting balita mula sa aking ina. Ang katawan ng aking ama ay tuluyang gumaling ng ganap. Hindi lamang maayos ang kanyang pahinga at malaya ang kanyang pagkilos, kundi maari na rin siyang mag-isang umakyat sa bundok upang magtroso at magtrabaho, na tuluyang kumalas sa pagpapahirap ng sakit. Sa sandaling marinig ko ang balitang ito, nakaupo ako sa sofa habang ang aking mukha ay puno ng luha. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng luha ay maluhang katuwaan, maluhang kapayapaan, at maluhang pasasalamat. Ang Maynila na dati ay nakdudulot sa akin ng takot, pagkalito, at kawalan ng tulong ay, sa ngayon ay, matagal nang naging aking ikalawang tinubuang lupa. Dito ay walang malamig na hangin ng aking bayan, ngunit mayroong mainit na ilon ng buhay, panayad na pag-ibig, at matiwasay na tuluyan. Mula sa isang tao na sumasabay lamang sa agos at walang direksyon, naging isang tao ako na kalmado, matatag, at nagmamahal sa buhay ng lugar na ito. Hindi na ako ang batang babae na hinahila lamang ng tadhana at maaari lamang pasibong pumayag. Ako sinara ang aking sarili na matapang, malaya, minamahal, at masaya. Sa paglingon ko sa likod, labis-labis akong nagpapasalamat na sa pinakamadilim na sandali nga aking buhay ay hindi ko binitawan ang pag-asa at nakaroon ng lakas ng loob na hawakan ang liwanag na pumasok sa aking buhay. Ang pagtatakpong ito na tumawid sa karagatan ay hindi lamang nagligtas sa aking buhay at nagpahilom sa aking pagdurusa, kundi nagturo rin sa akin kung paano magmahal at mahalin, na nagdulot sa akin na tunay na maunawaan ang kahulugan ng buhay. Ang pinakamalaking kaligtasan sa buhay ay walang iba kundi ang makahanap ng daan mula sa kawalan ng pag-asa at makatagpo ng sadyang pag-ibig, at walang iba kundi ang kumalas sa tadhana upang mabuhay sa sarili. At ako ay may napakalaking pasasalamat na nakaroon ng lahat ng pinakamahalagang bagay sa mundong ito.